guys, welcome to my YouTube channel, Trending Collection. At kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, subscribe, at share. Pakihit na rin ang ating notification bell para updated po kayo sa ating mga bagong video na ina-upload. Thank you! Hello guys, i-discuss ko sa inyo itong about sa travel ban issue, especially sa mga OFW. Guys, kung ikaw ay isang OFW, tapos meron kang mga utang o inutangan dito na example, karamihan kasi sa ating mga OFW, mahilig tayo sa mga gadgets, yung installment to pay, at saka yung mga, especially sa mga mobile, meron yung mga yung packaging. So guys, pag yan hindi pa nyo pa na-fix yung payment nyan, guys, bago kayo example, magbabakasyon kayo sa Pilipinas or uuwi, guys, bago 2 months before, kailangan i-clear nyo na yan lahat. Kasi guys, promise, pagdating nyo sa airport, mata-travel ban kayo. Dahil yung mga inutangan or kinuhanan natin ng mga installment, meron yung nakaano yan sa airport. Meron silang ginagawang parang para hindi sila matatakasan. Naglalagay sila ng parang kaso ganon. Kaya naalala ko nung ako nasa Pilipinas pa, kasi noon nag-Avon ako. So, biglaan din kasi yung pag-alis ko papunta dito sa Saudi, no. So, ang dami kong panlabas ng mga pahulugan kasi ang Avon, 1 month to pay yan. So, nung ako mag-flight, talagang hindi ako nakapaningil. Nasa nasa worth 50k. So, ako nag-abayad nun, nag-abono nun. Ngayon, dahil nga manager na ako nun sa Avon, nagpatulong ako dun sa aking pinaka-manager na yung mga hindi nakabayad na ganon, magkakaroon ng parang yung parang special na discount. So, nagbayad siguro ako nun mga nasa kalahati lang. Instead na 50k, nasa 25k lang. Dahil nga, nabigyan ako ng ng special payment, ganyan. Kasi, yan palang ganyan, kay 1,000 lang, 2,000 lang, pwede ka pala niya maban sa airport. Kakasuhan ka nila ng utang sa ganyan. So, advice ko lang sa inyo guys, kung kayo man ay mayroong mga nakuhanan na installment o mga utang-utang na ganyan, paki-fix nyo before kayo mag-flight. Kasi, sayang. Kasi hindi kayo makakaalis, promise. I-hold kayo sa airport. Katulad nito ni Kabayan, hindi niya alam na may utang daw siya, ganito. So, nasa airport na siya, flight na siya na-hold siya. Na-travel ban siya. Dahil nga daw, mayroon pa siyang utang. So, ano nga ba yon? Yung minsan kasi yun sa ating sa mobile, meron kasi yung packaging Example, magsa-subscription ka every month. Yan. So, kailangan i-fix mo yon o bayaran. Para, hindi, kasi, naalala ko tuloy yung isang katulad ko ring OFW. Kasi pag lumalabas kami ng Friday, marami yung mga nagkalat dyan na special offer, ganito kamura, makakamura sa telephone bills. So nag-sign up daw siya. Tapos isang beses lang yata niya yung nagamit kasi nga meron namang wifi yung amo niya, no. So hindi na niya ginagamit yon. Ang pagkakamali niya, hindi niya nakat doon sa telephone company. Alam mo, dumating yung time nung maka-receive siya ng memo, nasa 5,000 dirham. Ang dirham nun ang kapalit ng 1 dirham po, parang nasa 15 pesos. So, ang laki. Gulat siya. So, ngayon, iyak siya sa amo niya. Sabi niya, "Ma'am, tulungan mo ako kasi yung ang sa subscription na yun, laki daw ng utang niya." So, sabi ng amo niya, "Oo nga, hindi ka naman gumagamit niya, bakit may utang ka?"
Di ko lang alam kung ano nangyari doon. Kasi pag hindi niya yung, wala siyang choice. Kasi babayaran at babayaran niya yun, guys. Kasi pag hindi niya yung nabayaran, mahuhold siya sa airport. Kaya advice ko sa mga katulad kong OFW, if in case na nakakuha kayo ng mga gadgets na installment, especially yan, yung mga company na yan, ewan ko lang, depende kasi kung mapapakiusapan mo yan o ganito, ganyan. Alam ko kasi hindi eh. Tapos yung mga nautangan na ganyan, i-fix nyo na guys bago kayo umalis. Kasi talagang mababan kayo. Matatravel ban kayo. Ang laking yon, laking perwisyo. Doble gastos na yun. Biro mo, ready na yung mga passport mo, yung mga ticket, ready ng lahat. Tapos mapupulpited lang. Ako ilang beses na ako naiwanan ng aeroplano. 2 beses. Yun naman dahil hindi naman sa hindi naman yun sa travel ban. Kasi itong first time ko naiwanan ng aeroplano, hinanapan ako ng OEC. Pagkabalik manggagawa pala, kukuha ka ng OEC. So, pag kumuha ka ng OEC, kailangan kumpleto ka ng working contract. So, wala ako nun. Kasi nga, ang isip ng mga amo ko, bakasyon lang ako. So, ako naman, dahil walang kaalaman sa mga ganyang bagay, so, hindi ko yun pinansin. So, anong flight na ako? Ayun na, last 2 minutes, kailangan ko pala ng OEC. So, sa gilid ng airport, meron yung office ng OWA eh. So, hinanapan agad ako ng kontrata. So, wala ako nun. So, takbo ko sa main office doon, sa Robinson yun, malapit. Tapos, tawagan ko yung amo ko, sabi ko, i-fax niya yung aking contract, ganyan-ganyan. Ang higpit naman nung yung na yun, yung pinaka, yung doon, head, hindi talaga ako nakalampas doon. Talaga naiwan ako ng aeroplano. So, gumastos yung amo ko noon ng siguro nasa $500 para maayos ang papers ko. Sabi niya sa akin, o sige, pumunta ko ulit sa agency mo, magbabayad ako ng hindi pala $500, $800. Nagbayad sila para lang makabalik ako. So, ito na. Yun naman pangalawa guys, na nandoon na ako sa Qatar. So, dahil nga na-experience ko na yung OEC na yan, ni-ready ko na. So, doon pa lang, pinakuha ko na yung amo ko. So, meron na akong dala nun. So, ang sarap na ng bakasyon ko. Eto na naman kamo guys. Nung ako na pabalik na naman papuntang Qatar, kasi nga bakasyon ako 1 month lang naman. Hindi na naman ako naka-flight. Naiwan na naman ako na aeroplano. Alam niyo naman ang hinanap sa akin. Yung Ikama ID. Sabi ko, bakit kailangan pa yun? Meron akong OEC. Kasi ito yung daw ang bagong rules. Sus ko, yung time na yun, yung amo ko nasa Dubai, nagbabakasyon. So, wala akong choice. Ang ticket ko pala, yun, yung parang promo. So, hindi siya pwedeng, extend. So, ayun, naiwan ako ng aeroplano. Pero inayos din nila doon yung aking mga papeles. So, yung aking Ikama na ID, pinadala yun ng special delivery yun sa LBC. So, kinuha ko pa yun sa Makati. Ligaw-ligaw pa ako noon. Ang hirap magbiyahe-biyahe. kaya experience ko talaga yan. Sabi ko, ano ba yan? Sa aking library, naiwanan ako. Pati pala aeroplano, naiwanan ako. Joke, charot. So, mabalik tayo dun sa travel ban. So, guys, yun lang advice ko sa inyo. Bago kayo mag-flight, mga 2 months para safety nyo na, i-check nyo na mabuti kung mayroon pa kayong mga balance na kung ano-ano, kay maliit yan o malaki, mata-travel ban kayo guys. At mahirap pag ando doon na kayo sa posisyon na yon, kasi sayang ang lahat. Pati mga ticket nyo na lahat-lahat, masasayang. So, ingat guys. Alam ko ang hirap ng mga OFW, ganyan. So, dapat awareness tayo. Okay guys, thank you for sharing. I share ko lang to. Thank you for watching. Always God bless us po. Pang OFW stress reliever ko kasi to eh. Para pangalis ng bad. Kaya enjoy lang ako dito. Shinare ko lang to sa inyo.